Tayo po'y patuloy sa ating pag-aaral ng Canons of Dort. Ang Canons of Dort ay ang one of the three forms of unity, a standard of doctrine sa Reformed churches. Ito'y na isulat noong 1619 at sa mga Reformed churches nung una sa Dutch Reformed na ang tawag sa kanila ngayon, particularly una ay yung Belgic Confession and then the Heidelberg Catechism. At nung naisama na itong Canons of Dort, yun na yung tinatawag na the three forms of unity. Yung doctrine na napapalaman doon sa tatlong iyon ay yun ang consistent na masasabing doctrine of all the Reformed churches and even those that follow. Yung ginawa yung Westminster Confession of Faith, ang mga nandun ay mga influenced by the three forms of unity. And sa atin ding confession, the Baptist Confession of Faith, ito ay may influence ng Canons of Dort. So ngayon sa ating pag-aaral ay binabalikan natin ano yung mga doktrina na tinuro sa Canons of Dort na magkaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa ng mga doktrinang tinuturo dito. Tayo ngayon ay nandito na sa second main point of doctrine. At yung second main point of doctrine ay Christ's death and human redemption. Itong Canons of Dort ay nahahati doon sa 5 points na inangalan noong mga Arminians. So noong 1610, gumawa sila ng articles called the 5 Articles of Remonstrance. Noong 1618, nagkaroon ng pagpupulong ng Synod of Dort at noong 1619, nilabas na ang The Canons of Dort. Yung desisyon nila na itanggi lahat ng mga pagtutol nitong mga Arminians. At lahat ng mga tinutulan nila ay sinagot lang isa-isa yung 5 main points of doctrine. Tayo ngayon ay nandito sa second main point of the death of Christ and the redemption of men thereby. Natapos nating i-discuss yung first main point of doctrine of divine predestination. Sa iba, ang title ay of divine election and reprobation. Ito ay may 18 articles and 9 rejections. At ito ngayong ating aaralin ay second main point of the death of Christ and the redemption of men thereby. Ito nga ang mga 5 main points of doctrine ay kinalaunang tinatawag na the 5 points of Calvinism. Yung 5 points of Calvinism, kilala din sa mnemonic na TULIP, yung TULIP, total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, and perseverance of the saints. Yun ay 5 points of doctrine na pinangahawakan ng Reformed churches. Though yung acronym na yon ay hindi ever naging part of the confession of the Reformed churches, ito ay naging kilalang acronym ng hindi masuri kung saan talaga nag-ugat. By the time na ni Charles Spurgeon, ay alam nating yung lengguwahe ng total depravity, unconditional election, yung mismong terms na yon ay ginagamit na. Pati yung limited atonement na salita ay ginagamit na bilang description of the doctrines that are held in yung 5 points of Calvinism. Pero again, yung 5 points of Calvinism ay hindi 5 points na paborito ni Calvin, hindi rin 5 points na paborito ng Calvinists. Ito lamang yung 5 points na tinutulan ng mga Arminians. At nang tumutol sila noong 1610, eventually sumagot yung Synod of Dort at yun yung lumabas na 5 points. Tinawag silang 5 points of Calvinism pero hindi ito kumakatawan sa lahat ng katuruan ni Calvin. Meron nga nagsasabi, si Danny Hyde, isa sa mga kilalang commentator on the Canons of Dort, na kung siya daw ang tatanungin ay bilang Calvinist na humahawak sa 3 forms of unity, siya daw ay isang 259-point Calvinist. Kasi humahawak siya dun sa 129 questions and answers ng Heidelberg Catechism, plus yung articles ng Belgic Confession, plus yung lahat ng articles ng Canons of Dort, and total ay meron siyang 259 points. So isa siyang 259-point Calvinist.
Pero yun nga, ang punto lamang ay itong salitang tulip o yung 5 points of Calvinism ay though masasabi natin na may accuracy, na tama naman yung kanilang pinupunto, pero yung nagiging presentation nito ay masyadong narrow at may minsan madali din maging ma-misunderstand kung ano talagang ibig sabihin even among the Reformed churches na humahawak doon sa doctrine. In their teaching minsan ay yung presentation ay yung modern slanted presentation. So itong pagbalik sa Canons of Dort ay mayroong pagbibigay ng mas comprehensive na treatment at kung ano talaga yung itsura ng pagtuturo ng Reformed churches on this topic. At ito nga ay una, hindi sinusunod yung tulip na flow. Ito ay yung pagkakasunod-sunod nito ay yung pagkakasunod-sunod ng remonstrance. So yung 5 articles of remonstrance ay ganito nilang pinesenta, ganito yung order, at ganito rin naman sinagot ng Synod of Dort. So ang kinakalabasan nito, yung divine predestination, yung unconditional election, so yun yung U, at yung of the death of Christ, ito yung L, at itong of the corruption of man, his conversion to God and the manner thereof, yan yung T at yung I. So that's yung P, perseverance of the saints. So dito ay ultip, pero ito nga kasi hindi naman nila goal na gumawa ng isang mnemonic at hindi yun talaga yung naging driving point ng pag-explain nung mga doctrines. Sinasagot nila yung mga mismong inangalan. Ito yung second point. At ganito din natin i-discuss ano yung second main point na inaral sa Canons of Dort. Ang second main point ng Canons of Dort ay ang title of the death of Christ and the redemption of men thereby. Ito ay, kung iisipin natin among Christians, parang hindi dapat controversial kasi tungkol ito sa kamatayan ni Kristo at kung paano daw naliligtas sa mga tao sa pamamagitan nito. So ano ang issue? Ano ang naging problema with the death of Christ and ano yung relation nun sa redemption of men? Ang magandang maunawaan natin, para maunawaan natin talaga kung ano yung issue, ito yung mismong 1610 remonstrance. Ito yung sinabi nila sa kanilang pagtutol na gusto nilang ipanindigan. Sabi sa remonstrance, Jesus Christ, the Savior of the world, died for all men and for every man, so that He has obtained for them all by His death on the cross, redemption and the forgiveness of sins. Yet that no one actually enjoys this forgiveness of sins except the believer. According to the word of the gospel of John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. And in the first epistle of John 2:2, and He is the propitiation of our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. So ito yung sinabi ng mga Arminians na kanilang posisyon. Kapag binabasa natin, mukha ding parang ano namang mali dyan. Para sa hindi siya tingnan o suriin ng mabuti. At actually, pati yung Synod of Dort ay meron din silang ganong pagsabi. Na sa totoo lang, sa kanilang pagkakasabi, ay hindi naman obviously mali. Pero dun nga din nila sinasabi na kaya actually kailangan ng pag-iingat kasi it's yung kalabuan ng kanilang pagkakasabi ay merong nagtatago ng mga kamalian at dangerous na kamalian at hindi nagiging halata. So, para lumabas kung ano yung mga actual na problematic dito, ay sinabi kasi Jesus Christ, the Savior of the world, died for all men and for every man. So, kanilang nililinaw na ang kamatayan daw ni Kristo ay nilayon para sa lahat ng tao, sa buong sangkatauhan at para sa bawat isang tao. So, for all men and for every man. Tapos, may pagpapaliwanag pa sila. Siguro kahit pwedeng in some sense ay papayag tayong sabihin that Christ died for all men and for every man. Pero meron siyang pagpapaliwanag so that He has obtained for them all.
by His death on the cross, redemption and the forgiveness of sins. So natubos na ni Kristo ang kapatawaran for everyone. Lahat ng tao sa buong mundo ay natubos na daw ni Kristo yung kanilang kapatawaran. Pero ang matitira na lang ngayon na pagkakaiba, no one actually enjoys this forgiveness of sins except the believer. So ang mangyayari, si Kristo namatay sa krus, binayaran niya yung kasalanan ng buong mundo, pero ang decisive factor para maligtas ay kung ikaw ay sasampalataya. At kung habang maaaring mangyari na namatay si Kristo at kung walang sumampalataya, walang maliligtas. Kasi hindi yun kasama dun sa plano ni Kristo. So, ito ay malinaw na diretsong reneject in the canons of Dort. Doon sa second main body of doctrine, punta tayo agad muna sa rejection 1. Canons of Dort 2, rejection 1. Ito ay kanilang we reject. Simulan niyan, we reject the errors of those who teach that God the Father appointed His Son to death on the cross without a fixed and definite plan to save anyone by name. So ayaw nilang tanggapin yon. Hindi pwedeng mangyari na ganun ang plano ng Diyos. That God the Father appointed His Son to death on the cross without a fixed and definite plan to save anyone by name. So that the necessity, usefulness, and worth of what Christ's death obtained could have stood intact and altogether perfect, complete, and whole, even if the redemption that was obtained had never in actual fact been applied to any individual. So, dahil nga dun sa pagkakasabi nung remonstrance, at actually, dun sa mismong remonstrance article, parang baka wala nga masyadong problema in the article itself. Pero lumalabas nga kasi yan sa mga pagpapaliwanag ng mga Armenians in the coming years. So, 1610 nila pinublish yun, lumabas yung madami pa nilang mga arguments later on. So, dito lumalabas yung mga ibang mga errors na nakatago dun sa kanilang pagkakasabi. Dito siya sabi na ang gustong i-insist ng Reformed in the canons of Dort, hindi pwede na yung nung namatay si Kristo, wala siyang actually binabayarang kasalanan. Na para bang nagbayad lang siya, namatay lang siya at sige sino nang bahalang kumuha ng bayad, sila lang ang makakatanggap. Tapos ganun lamang ang nangyari. So sabi, this assertion, ito ang argument ng canons of Dort, this assertion is an insult to the wisdom of God, the Father, and to the merit of Jesus Christ. And it is contrary to Scripture, for the Savior speaks as follows, I lay down my life for the sheep, and I know them. So si Kristo mismo nagsabi sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay, tinukoy niya na ito'y ginawa niya para sa kanyang tupa at kilala niya kung sino ang kanyang mga tupa. So, ito ay, pero yung kanilang main argument, yung kanilang binigay na sinabing argument ay, this is an insult to the wisdom of God. Na para bang ginawa ng Diyos yun, ginawa ng Ama yun, na inialay niya yung dugo ng kanyang anak, pero pwedeng mangyari na walang naligtas. Kasi nakasalalay pa rin doon sa kakayanan o doon sa pag-unawa ng iba na sila ang sumampalataya. So, yung ganun na namatay si Kristo daw para sa lahat, binayaran niya lahat ng kasalanan, pero ang huling ultimate determination of salvation ay the believer. Ito nga yung dinideny ng canons of Dort. At sa totoo lang, ito actually ang posisyon na makikitang matitrace na paliwanag sa lahat ng mga in majority of the church fathers, si Augustine, si Ambrose, halos lahat ng mga nagsulat sa kahit anong mga talata, sa lahat ng mga talatang binabanggit dito, ay lagi nilang pinapaliwanag na ganito lamang, ang pagkamatay ni Kristo ay para sa kanyang mga hinirang, for the elect, for His sheep, for the church. So, ito ay pinapanindigan lamang ng Reformed yung dati ng mga pananaw pa, pag-unawa sa kung para kanino namatay si Kristo. So ang kanilang unang binanggit na dahilan, it is an
an insult to the wisdom of God, and it is contrary to Scripture. Meron pang isang rejection 3, similar pero stated more generally, so i-reject din to ng canons of Dort, that Christ did not certainly merit for anyone salvation itself, and the faith by which this satisfaction of Christ is effectively applied to salvation, but only acquired for the Father the authority or plenary will to relate in a new way with men. So ang nagawa lang daw ni Kristo, nung namatay si Kristo sa krus, ay ngayon pwede na si Kristo, pwede na ang Ama na magpatawad ng mga makasalanan. So dati, nung hindi pa namamatay si Kristo, ay ang Ama ay kailangang magparusa ng mga makasalanan. Pero sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, ay pwede na siyang makitungo sa mga makasalanan at magbigay ng mas mababang kondisyon. So, and to impose such new conditions as He chose. And that the satisfying of these conditions depends on the free choice of man. Consequently, that it was possible that either all or none would fulfill them. Kasi ang mangyayari nga ay ang kamatayan ni Kristo, ganun lamang ang nagawa, na magbigay ng bagong daan na yung Ama ay magkaroon ng bagong daan ng pakikitungo sa mga makasalanan. Kung dati kailangan ayon sa kanyang kabanalan na sila'y parusahan, pero dahil sa kamatayan ni Kristo, ngayon pwede na siyang magbigay ng bagong kondisyon. Kung dati hinihingi ko ang buong kabanalan, ngayon pananampalataya na lang hinihingi ko. Dahil namatay na si Kristo, may bayad na, ito na lang ang kailangan. So, ito ay actually isang maling pag-unawa ng kung anong ginawa ni Kristo at kung paano tayo at bakit tayo naliligtas sa pananampalataya. Hindi dahil isasantabi na ngayon yung batas at ibababa yung requirement para maligtas at pananampalataya na lamang, kundi dahil ganun pa rin yung kailangan, hindi yun pwedeng maisantabi dahil yung requirement of holiness ay reflection of God's holiness. At kailangan na yung kabanalan ng Diyos ang maharap. So, hindi pwedeng isang tabi yun. That is as much as to deny God Himself. So, ang daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya ay tinutupad yun. Tinutupad yung daan ng kabanalan sa pamamagitan ni Hesukristo. At yung katwiran ni Hesukristo ay ibinibigay sa mga makasalanan. So ito ay hindi pagpapababa nung dahilan. At sa ganito kasing paliwanag, ang dating ay noong dating hindi pa namamatay si Kristo, ay para bang ang Diyos ay magagalitin. Or masyado siyang just at He needs to repent of His justice. Kaya ngayon nabigyan na ng daan at mag-improve siya into a merciful God. So para bang He was a lesser God as a just God. Pero hindi nga, ito ay maling pagkilala tungkol sa Diyos. Kaya ito ang kanilang paliwanag. They have too low an opinion of the death of Christ. Na do not at all acknowledge the foremost fruit of or benefit which it brings forth and summon back from hell the Pelagian error. Ito yung interesting sa kanilang paliwanag na they have too low an opinion of the death of Christ. Yung doctrine ng Calvinism ay tinatawag na limited atonement. At doon sa term na yun ay nagmumukhang para bang ang pananaw ng mga Calvinist ay limitado ang kamatayan ni Kristo o ang bisa ng dugo ni Kristo ay limitado. Kaya hindi gusto din ng maraming Calvinist itong label na tulip. It is just a convenient term dahil para mabuo yung flower na tulip. Pero ito ay minsan nagko-communicate ng isang bagay na hindi natin gustong sabihin, na yung kamatayan ni Kristo ay may kahit anong limit. At kung titignan natin ang paliwanag sa Canons of Dort, actually, ay kabaligtaran. Laging yung terms na kanilang gagamitin ay not at all limited, kundi lahat ng kanilang adjectives na gagamitin about the death of Christ are superlatives na nagpapahayag ng tungkol sa death of Christ being something infinite and unlimited.
So ito ang ating titignan ngayon sa second main point of doctrine, Christ's death and human redemption through it. At ang makikita natin sa Canons of Dort, ang kanilang paliwanag, it is not limited, the death of Christ, but is sufficient for the redemption of all. Also, it ought to be proclaimed to all and will accomplish all that God intends. So ito ang pagkakapaliwanag ng Canons of Dort. Gusto nilang ipakita kung paanong hindi at all limitado, and they really avoided saying any kind of limit to the death of Christ, kundi ipakita na ang kamatayan ni Kristo is sufficient for the redemption of all. It ought to be proclaimed to all, itong kanilang pinanindigan, and will accomplish all that God intends. So una, the death of Christ is sufficient for all. Simula tayo sa Article 1, ito ang sinasabi, which is titled, The Punishment Which God's Justice Requires. God is not only supremely merciful, but also supremely just. Sinners cannot escape punishment unless satisfaction is given to God's justice. Ito, pinapaikli ko na yung mga articles kasi masyadong mahaba yung mga articles at na feel ko din last times na pagtuturo, masyado sila mahaba. So yan, pinapaikli ko na sila at kinukuha ko na lang yung gist. So, Article 1, the punishment which God's justice requires, God is not only supremely merciful, but also supremely just. At walang ibang daan na makatakas ang mga makasalanan unless satisfaction is given to God's justice. At dito na nagsimula muli yung Canons of Dort by talking about God at kung sino siya. At ito nga yung isa siguro sa kung paanong na-maintain ng Calvinist, paano na-maintain ng Reformed theology ang kanilang consistency and orthodoxy by being focused on God. Dahil minsan yung articles ng remonstrants at ang kanilang mga argumento, madalas nagsisimula sa pag-ibig ng Diyos. Magsisimula sila na God is loving at yun lamang doon mag-draw ang lahat ng iba, everything else is subordinate to that. Ang kinakalabasan ay isang pag-unawa sa Diyos na kulang at yung kinakalabasan din ng pag-unawa sa kaligtasan ng Diyos ay kapos. At dito sa pagpapaliwanag na not only supremely merciful but also supremely just. Ito ay masasabing isa nga siguro sa isa sa pagkukulang noong Arminian explanation. Madami naman sa mga yung paliwanag ng Arminians ay hindi necessarily na nagmumula ito sa unbelief o sa kanilang insincere, kung anumang intention na manlin lang ng mga tao. Ito ay from reflection on scripture, sa kanilang pag-unawa, ito ang kanilang inabot. Tingin natin mali ang kanilang inabot. Pero ang isang malaking punto sa kanila ay naisasantabi nila ang katangian ng Diyos. At para bang na ang lumalabas nga is that God's justice ay hindi as important as His mercy. Pero ang totoong pag-unawa ng mercy ay ito'y mag-exist lamang even conceptually kung merong hustisya. Dahil ang awa ay kinaawaan or kinahahabagan yung dapat na hatulan ayon sa hustisya. So yung mercy is precisely can only make sense in the concept na merong justice. So, yung ginagawa nga at nangyayari sa Arminian explanation, tulad na nasabi ko kanina, parang yung justice of God ay inferior pa ang Diyos nun. Kailangan niyang matuto na maging mas merciful, at nung naging mas merciful na siya through the death of Christ, ito ay parang naging mas mabuti para sa atin, kaya nagkaroon ng daan ng kaligtasan. At ito nga din ay maliban sa naisasantabi yung
justice ay napapaliit yung pag-unawa din sa mercy. At nagkakaroon din ng mga larawan na parabang ang ama ay galit and all bent on destroying all sinners at kinailangan siyang pigilan ng anak para yung anak ay anak lamang ang may gustong magligtas at dahil sa ginawa ng anak na pigilan yung ama magligtas. Pero kung titignan natin ang nagsasabi na siya ang nagpadala ng kaligtasan ay yung mismong ama. God so loved the world that He gave His Son. So ang pagdating ng anak ay mismong kasunduan ng ama at ng anak. Hindi ito na tumakas yung anak para pigilan yung ama na gustong parusahan yung mga makasalanan. So yun nga yung mga lumalabas na maling pag-unawa within an Arminian framework. So sinabi niya dito, He is supremely merciful, also supremely just, unless satisfaction is given to God's justice. At itutuloy nila yan sa Article 2, yung tungkol sa satisfaction, the satisfaction made by Christ. So we ourselves cannot give this satisfaction. God in His boundless mercy has given His only begotten Son, who was made to be sin and a curse for us in our place on the cross in order that He might give satisfaction for us. So yung sinasabi na ang kailangan, dahil hindi pwedeng isasantabi lamang ang hustisya ng Diyos para siya ay maawa, kailangan ito ay matupad, magkaroon ng satisfaction. Yun yung ginagamit na term in old theology. Ayaw na ngayon medyo na mga tao yung salitang yun, satisfaction, pero lumabas yun sa isang bagong kanta na yung In Christ Alone, the wrath of God was satisfied. Pero for a while, nawala yung use of that term in theology. Pero may revival na of the term na satisfaction of Christ, na ito'y sinasagot, tinutupad yung hiling ng batas. So may satisfaction of the requirement. So yung satisfaction ay hindi natin mabibigay in ourselves, at God in His boundless mercy. So again, ang ini-emphasize actually is His mercy, not His justice. Diba? Even in the doctrines of grace, of course. Diba? So God in His boundless mercy has given His only begotten Son, who was made to be sin and a curse for us in our place on the cross, in order that He might give satisfaction for us. So siya yung magbibigay noong satisfaction doon sa justice. At yung kamatayan na yon is of infinite value. Ito yung sinasabi, this death of God's Son is the only and entirely complete sacrifice and satisfaction for sins. It is of infinite value of worth, more than sufficient to atone for the sins of the whole world. So ito yung pagpapahayag ng Canons of Dort kung gaano kahalaga at kabisa at makapangyarihan ang dugo at kamatayan ni Kristo. The death of God's Son is the only and entirely complete sacrifice and satisfaction for sins. So, meron kasi dating mga sacrifice and satisfaction for sins, yung mga animal sacrifices na itinuro sa lumang tipan sa Israel, but they were not complete and they were not, hindi nila nasa-satisfy yung justice. So, hindi ito nakakatupad. So, ito the only and entirely complete sacrifice ay yung kamatayan ni Jesucristo. And it is of infinite value and worth, more than sufficient to atone for the sins of the whole world. So ito ay nakikita ng mga Calvinists kahit na sinasabi lagi ng kanilang pananaw, limited atonement, and Christ died only for the elect, which is true. That is the view of the Calvinists, na yung kamatayan ni Kristo was intended only for the elect. Pero hindi ibig sabihin ito na naliliitan ang mga Calvinist sa kayang gawin ng dugo ni Kristo. Ito nga yung sinasabi, it is of infinite value and worth.
Yung Article 4, hindi ko na nilagay dito, pero ang sinasabi lang doon ay the reasons for the infinite value is because the person of Jesus, He is God the Son, and also He is perfectly holy. So, not only is He perfectly holy, He is also the Son of God. So, yun yung nagbibigay ng infinite value dun sa kanyang kamatayan. And also, sabi noong Canons of Dort, His death is attended by God's anger. And so, it becomes infinitely valuable as a satisfaction for sins. So, yung infinite value of Christ's death ay ini-insist din ng mga Calvinists to be more than sufficient to atone for the sins of the whole world. At actually, Article 4, siguro dapat nga sinama ko na lang, ay yung pagkakasabi na ito yung this is the infinite value of Christ's death. Ang dahilan ay dahil Christ Himself is of infinite worth. At ang parang may punto ito na gustong iparating dahil para sa mga Arminians, makikita lang nila yung value of the death of Christ if it is extended to all. At parang doon nila hinuhugot at doon nila kinukuha yung makikitang value worth of the death of Christ, that it pays for more people. Pero yung reason nga, the true na value of the death of Christ is not in how many people it saves, but in the fact that it is Christ who died, and that doon sa mismo sa kamatayan niya ay ibinuo sa kanya ang poot ng Diyos. So yun yung reason for the value of Christ's death. And so yung death of Christ being sufficient for all is the doctrine of the Canons of Dort, and they insist na itong ang na panindigan pa rin ng lahat na ang kamatayan ni Kristo ay hindi nawawalan ng kakulangan. May sinabi si Charles Hodge na sa kanyang pananaw at sa kanyang paliwanag, ang value of the death of Christ ay hindi mababawasan if He died only for one person. Kung isa lamang ang niligtas ay hindi mababawasan. It's actually, yung kamatayan ni Kristo is the only way, even if one person alone is intended to be saved. Kahit isang tao lang ang ililigtas, ang kailangan ay magbayad ng kamatayan ni Kristo. At hindi ito dahil ganun kahalaga ang isang buhay ng isang tao, kundi dahil ganun kasahol ang kasalanan at kailangan siyang tuparin ng ganung kabanal na kabanalan. At ganun din, sinabi niya, kung kailangan iligtas lahat ng tao sa buong mundo at magdagdag ka pa ng many other worlds, sapat pa rin ang dugo ni Kristo. Na yung kamatayan niya, hindi mo kailangan ulitin yung kamatayan ni Kristo para magbayad for more na maliligtas. So, hindi nakasalalay yung value of Christ's death to its extent, kundi dahil yun ang necessary even to save just one person, and it is sufficient to save everyone, yung kamatayan ni Kristo. And so, being ito yung tanging paraan para maligtas ang kahit sinong makasalanan, it must be proclaimed to all. At ito yung sinasabi sa Article 5, the mandate to proclaim the gospel to all. It is the promise of the gospel that whoever believes in Christ crucified shall not perish but have eternal life. This promise ought to be announced and declared without differentiation or discrimination to all nations and people. So minsan dahil meron ngang ganoong paliwanag sa doktrina ng Calvinism that they believe that Christ's death is intended only for the elect, paano ka ngayon mangangaral? Hindi mo naman alam kung sino yung elect, hindi mo mangangaral ka lang ba sa mga elect dahil yun lang yung maliligtas at sila lang naman yung tinubos ng dugo ni Kristo. Ang sagot dito ay, una, hindi tayo nagbabase ng ating mga desisyon at ating
pagsunod sa secret will of God. At yun nga yung kailangang ma-distinguish, ang galing na yun sa Deuteronomy 29:29, may secret things that are of God. At tayo ay nabubuhay at sumusunod sa revealed will. At kung ano ang kanyang kalooban, sinabi, ipangaral mo ang ebanghelyo. At ito ang paraan para ang mga hinirang ay magkaroon ng pananampalataya. So tayo ay sumusunod doon sa revealed will at hindi natin hinuhulaan yung secret will. At hindi tayo kumakapa kung ano kaya ang secret will ng Diyos at tayo ang pipili kung kanino tayo mangangaral, ay ipapangaral ito sa lahat. So hindi salungat o hindi taliwas sa Reformed doctrine ang preaching to all, at actually ito ay kanilang pinaninindigan na dapat gawin, na ito'y pinapangaral sa lahat. The promise of the gospel that whoever believes in Christ crucified shall not perish but have eternal life. This promise ought to be announced and declared without differentiation or discrimination to all nations and people. At Article 6, ito naman ay nag-i-insist ng man's responsibility in unbelief. Many who have been called through the gospel do not repent or believe in Christ, but perish in unbelief. This is not because the sacrifice of Christ offered on the cross is deficient or insufficient, but because they themselves are at fault. Sila ang may kasalanan kung hindi sila sumampalataya doon sa dugo ni Kristo. At actually, ito ay in a way ay tugon uli dun sa remonstrant position dahil sa kanilang pananaw nga ay meron lang kaunting naabot yung kamatayan ni Kristo ay to make the salvation possible. At yung possible salvation ay kailangang yung pananampalataya pa rin ang magde-decide. Pero itong ini-insist nila na hindi kailangang limitahan yung bisa ng kamatayan ni Kristo para magkaroon pa din ng responsibility ang unbeliever. Kasi siguro yun yung gustong i-defend ng mga Arminian, gusto nilang nasa kanila pa rin yung unbelief. Pero hindi naman kailangan na bawasan mo yung naaabot ng kamatayan ni Kristo. Ay tinutupad niya na lahat ng gusto niyang, yung kanyang buong layunin sa kanyang kamatayan at hindi na may kulang dun sa kanyang kamatayan na kailangang abutin ng pananampalataya at kailangang punan ng gawa ng tao o ng kung ano man ang kanyang contribution. At ang usually contribution na sabi ay pananampalataya. So hindi na may kulang yung kamatayan, kundi na yun naman talaga by default ang mga tao, sila ay makasalanan, they are unbelievers. And also they turn from God, they do not seek God. Yun yung kanila by default. And sa kanila, sa lahat ng unbelieving people, ay ino-offer ang kamatayan ni Kristo. At sila din sa bisa ng kamatayan ni Kristo at sa bisa ng lahat pa ng pagkilos at layunin ng Diyos, kaya sila nagkakaroon ng pananampalataya. So, ito ay, kaya nakakabit din dyan yung pag-unawa na faith is God's gift. But all who genuinely believe and are delivered and saved by Christ's death from their sins and from destruction receive this favor solely from God's grace, which He owes to no one, given to them in Christ from eternity. Yun nga ay nililinaw muli. Ganun naman nga kasi ang kanilang original na status. They are undeserving, and so yung pagkakaroon ng pananampalataya ay natatanggap lamang nila from God's grace, and this is owed to no one. So yun ngang tinatry na ilagyan ng puwang ng Arminian ay na para bang hindi ito ipinagkakalob sa kahit sino yung pananampalataya. Yung mga mananampalataya o mga tao ang magde-decide kung sila ang mananampalataya. Sila yung magkakaroon ng sariling kakayanan kung sila ay maliligtas. So sila yung pupunan nung hindi natupad nung kamatayan ni Kristo. So ganun yung nagiging kanilang sistema, ganun yung sa kanilang framework. Kaya ito ay naglilimita kung ano ang bisa ng
dugo ni Kristo. So dito ay pinaglalaban na ang kamatayan ni Kristo ay ipinapangaral sa lahat, given that is the promise. Sino ang sumampalataya doon, sila ay maliligtas. And so lastly, ito nga yung sa last articles doon sa Canons of Dort, second main point of doctrine, Article 8 and 9, the death of Christ will accomplish all. Lahat ng kanyang layunin para sa kanyang kamatayan ay matutupad. So, ito yung sinasabi sa Article 8, it was the entirely free plan and very gracious will and intention of God the Father that the enlivening and saving effectiveness of His Son's costly death should work itself out in all His chosen ones, in order that He might grant justifying faith to them only, and thereby lead them without fail to salvation. In other words, it was God's will that Christ, through the blood of the cross, should effectively redeem from every people, tribe, nation, and language all those and only those who were chosen from eternity to salvation and given to them by the Father. So dito ay merong lumalabas yung language of limited atonement, which is those and only those who were chosen from eternity to salvation. Sila yung nilayong iligtas ng kamatayan ni Kristo. Pero yung emphasis ng Canons of Dort at yung kanilang gustong ipaglaban ay kung paano ang kamatayan ni Kristo ay nagagawa kung ano ang kanyang layunin. Kung si Kristo mismo ang nagsabi, I laid down my life for the sheep, I know them. So, maaaring sa Arminian na pananaw, inialay niya ang kanyang buhay pero baka hindi sumampalataya yung kanyang pinag-alayan ng buhay. Hindi mabayaran yung kanilang kasalanan. At ito'y hindi lamang na kaya yung isang preferred term sa limited atonement, ang mas pinipili minsan na yung definite atonement, hindi ito'y certain, sigurado. Hindi ito na nagbigay lamang ng kamatayan si Kristo, tapos bahala na lang lahat kumuha, kundi ito ay definite. May mga ilang paliwanag dito. Yung isa, si Matthew Barrett, sabi niya na yung special love of Christ for the church ay dapat nating pahalagahan. Dahil ito nga yung binibigay sa atin na encouragement na mayroong espesyal na pag-ibig si Kristo para sa kanyang iglesia na hindi katulad sa iba. At yun nga din yung pattern ng mga asawang lalaki, ng husbands, to love their wives, tulad ng pag-ibig ni Kristo doon sa kanyang bride. At sabi ni Matthew Barrett, isipin niyo kung may lalaki na sasabihin sa kanyang asawa na I love you just the same as every other woman. Nagkataon lang na ikaw yung tumanggap sa akin. Diba? So, parang ang mangyari, hindi yun at all a good news to the wife at hindi yun at all love for the wife. Na hindi rin yung sumasalamin sa kung ano ang pag-ibig ni Kristo. Meron pa isang paliwanag, si John Owen naman, ang kanyang paliwanag na mabuting Diyos ba yun na sabihin nating nangako siya sa mga bulag na sige, bibigyan ko kayo ng kagalingan sa inyong kabulagan kung didilat kayo. Ganun. So, o kaya ay nasasabi kayong lahat na mga who are na tinatalo ng inyong mga captors, ililigtas ko kayong lahat kung talunin nyo ang inyong mga captors. So, para bang ito daw ay hindi mo matuturing na isang mabuting Diyos na nagbibigay lamang ng, sige, merong kaligtasan available for you, pero gawin mo. Diba? Ikaw ang lumapit. Sinabi pa mismo sa mga, halimbawa, may mga nakakulong. Dami niyang analogy na binigay. Meron daw mga nakakulong at sila'y mga nakakadena. At sinabi lang na, okay, babayaran ko yung ransom para dyan sa mga nakakadena, pero bahala silang alisin yung kadena.
So yun yung mangyayari lang, binayaran yung ransom, binayaran yung na sila'y mapalaya at sila'y legally free supposedly, pero hindi rin naman sila makaalis dun sa kanilang kulungan. So nakakulong pa din sila. So ang lahat ng yun ay supposedly the Arminian explanation is a way to make to paint a more loving God. Pero ang kinakalabasan nun, kung ating susuriin, ay hindi naman isang loving God, kundi isang Diyos na nanghahamak na para bang sinasabi, ito ang kailangan nyo at ginawa ko na. Sige, basta ikaw bulag, dumilat ka, at ikaw na nakakulong, lumaya ka mag-isa. Ikaw bahalang umalis dyan. So ito ay hindi actually nalulutas yung gusto nilang mangyari na magkaroon ng isang para bang mapagmahal na Diyos. At actually, ito ang isang mapagmahal na Diyos kung babalik tayo sa pag-unawa na ang mga tao ay makasalanan. Walang kahit sino sa kanila ang karapat-dapat na makatanggap ng kahit anong pabor mula sa Diyos. Pero isinugo ng Diyos ang kanyang anak para mamatay para sa kanilang mga kasalanan. At kasama nun ay mayroong pagkilos ng lahat ng kanyang kapangyarihan mula pa nung una, from unconditionally choosing them and also working everything in history at sa lahat ng pangyayari sa kanilang buhay ay kanyang pangyayarihin para yung kanyang mga inibig ay talagang magkakaroon ng kaligtasan. At yun yung mas tunay na may pag-ibig na Diyos at yun yung meron kang mapanghahawakan na kalakasan. Nung nagdi-discuss tayo last week ng unconditional election, yun nga din yung nakikita natin sa Canons of Dort na gusto nilang bigyan diin. Hindi ito isa lamang pagtatalo na tama kami, kayo mali, kundi na gusto niyang ipakita na ito ang pundasyon ng ating kaligayahan bilang mga Kristiyano, na hindi tayo magkakaroon ng katiyakan sa ating kaligtasan kung tayo ay conditionally elected. Minsan nga, yun yung kabaligtaran sa kaisipan ng tao. Hindi ba pag unconditional election, hindi mo malalaman kasi Diyos ang pipili. Siya ang bahalang pumili ng kaligtasan. Pero, halimbawa, dun sa napuntahan nating mga pagtatanong tungkol sa infants, yun yung isa sa mga nangyari. Dahil daw, sa unconditional election, hindi ka sure na kung maliligtas ba ang infants. Pero di ba kung conditional ang election, sure ka na hindi sila maliligtas. Sigurado kang walang maliligtas na infants kung conditional ang election. At kung conditional ang election, sure ka na walang kahit sinong maliligtas. Kasi ganoon ang ating kalagayan. Kaya kailangan actually ng unconditional election. Kailangan ng Diyos kumilos with such sovereignty and grace para may maligtas at all. Kaya kaya nila pinaglalaban yan. At ito rin ang dahilan, ganito pa din ang kanilang espiritu na ipaglaban ng definite atonement. Na ito actually ang yung tinatayuan natin na may tunay at mabisang pag-ibig si Kristo. Hindi ito na nagbayad lang siya ng ransom, tapos ayun nga, bahala ang mga bulag at mga nakakulong na iligtas ang kanilang sarili. So, sa last article 9, the fulfillment of God's plan. This plan arising out of God's eternal love for His chosen ones from the beginning of the world to the present time has been powerfully carried out and will also be carried out in the future. The gates of hell seeking vainly to prevail against it. As a result, the chosen are gathered into one, all in their own time, and there is always a church of believers founded on Christ's blood, a church which steadfastly loves, persistently worships, and here and in all eternity praises Him as her Savior who laid down His life for her on the cross as a bridegroom for His bride. So, itong again, yung pag-summarize lang din nila ng kung paano ang kapangyarihan ng kamatayan ni Kristo, sinasabing has been powerfully carried out from the beginning of the world to the present time, has been powerfully carried out and will also be carried out in the future, the gates of hell seeking vainly to prevail against it. Ito yung kasiguraduhan ng kamatayan ni Kristo,
hindi na nagbayad siya ng kasalanan ng walang intensyon, iiwan niya sa mga tao ang responsibilidad kung kukunin nila yung kaligtasan, kundi na yung bisa ng kanyang kamatayan at lahat ng buong kaligtasan ay nagmumula sa biyaya ng Diyos na sila'y sumampalataya sa kamatayan ni Kristo. So, bilang conclusion, ito nga yung pahayag din mismo ni Jesus about His mission. Sabi niya, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. Ayun, actually, summarize na dyan ng madaming mga points of Calvinism. Irresistible grace, perseverance of the saints, all the Father gives me will come to me, whoever comes to me, I will never cast out. I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me, that I should lose nothing of all that he has given me, but raise it up on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life, and I will raise him up on the last day. So ito yung katiyakan na gustong ibigay ni Kristo sa lahat ng mananampalataya, na ipinapakita niyang tiyak ang kaligtasan sa akin, at hindi na meron lamang posibilidad ng kaligtasan na tinubos ko. At yung layunin na yung kanyang misyon ay iligtas lahat ng binigay sa kanya, at siya'y determined to do this. At kung may nakakapigil sa Diyos o sa anak, ay baka sila yung tunay na Diyos, para napipigilan nila yung Diyos at ang Ama at ang Anak. So ito ang kapangyarihan ni Kristo na hindi siya madadaig ni numan, kaya't hindi dapat nagkakaroon ng kahit anong limit dun sa atonement, na by nature at sa tamang pag-unawa naman talaga ng atonement ay lagi talagang may direktang tinutukoy kung sino ang ina-atone. So hindi naman na yung kahit nung sa lumang tipan ang mga sacrifice ay hindi naman na mag-sacrifice lang tayo ng sheep, tapos yung mga kasalanan ng kahit sino pwedeng makisawsaw. Di ba? Laging merong malinaw na tinutukoy kung sino at kung anong klaseng kasalanan yung babayaran ng mga alay. So ito ay meron talagang katumbas, may tinutukoy kung para kanino ito. Dati pa ganun talaga ang atonement. At ganun din naman mismo ang lengguwahe na ni Jesus sa kanyang kamatayan, na ito'y iniaalay ko para sa aking iglesia, for my people, for my sheep, for my kung ano-ano pa. Ganoon ang malinaw na laging lengguwahe ni Jesus. Ito ay bayad ng kasalanan ng particular people, and this particular people will definitely be saved. So yun lamang ang second main point of doctrine. Ito actually ang usually the most controversial sa discussion ni R.C. Sproul. Halimbawa ay hinuhuli niya yan sa kanyang discussion, pero yan, susundin ko lang yung Canons of Dort. Ito actually yung pinakamaikli sa Canons of Dort, at tapos na tayo sa second main point of doctrine. Mayroon ba ang tanong? Yes po. Salamat, Brother IE. Yung itatanong ko kasi, so definite yung salvation, definite yung salvation na binigay ng Diyos sa atin. Ang binigay ng Ama ay kanyang pakakaingatan at walang mawawala. Ano kaya nangyari? Bakit nagkaroon ng tinatawag na may mga ibang grupo na mga nasasabing sila ay Kristiyano, but nagkaroon sila ng paniniwalang merong backsliding Christian, merong carnal Christian, at para bang sa tingin nila, ang mga ito ay ligtas pa rin at makakabalik pa rin sa pananampalataya. Paano nangyari nagkaroon ng ganitong lihis na pagkilala? So yun po mga terms na yun, backsliding pati carnal, ay nanggagaling sa actual passages in Scripture. Tapos nagmumula lang yung sa mga maling pag-unawa kung ano ang carnal Christian saka backsliding. Sa totoo lang, yung carnal Christian ay walang kinalaman sa pamumuhay ng
lustful or indulgence. Walang kinalaman doon. Pero usually, ganun ang imagination, ganun ang carnal Christian. Kung titignan yung 1 Corinthians 3, ang carnal Christian na tinutukoy, are you not being carnal? Ay, are you not only thinking in a human way? Or di ba pang tao ang inyong paraan ng pag-iisip? At actually, ang mga tinutukoy niya doon ay mga taga-Korinto na very religiously devoted people. So, hindi ito mga indulgent in carnal pleasures, pero yun ang usually pag-unawa about carnal Christian. Ganon din yung ibang backsliding na tinatawag na pag tumalikod mula sa kanilang pananampalataya. Ito nga ay mga maling pag-unawa ng ilang mga pangako at hindi ito masasagot din yan ng mas malinaw siguro sa pag-unawa at sa perseverance of the saints. Pero meron ding dapat pag-unawa na ang mananampalataya, tulad ng pinaniwalag natin kanina, is someone who has fled to God for refuge. Pero kung siya ay hindi actually nag-flee to God for refuge, diba? So hindi yun ang kanyang ginawa, kundi lumapit, sumilip lamang doon sa refuge, sumilip lang sa loob at hindi actually na tinakasan niya yung hindi niya totoong nakita yung panganib, kundi may mga daong pumupunta doon, tingnan ko nga din. So yun ay hindi mga totoong nag-flee to God for refuge, hindi yung totoong pananampalataya. So kulang lamang sa pag-unawa ng all the data of Scripture. Merong mga bagay kasi na nagpapahayag ng certain things about yung about carnal Christian, yung mga ganun. So sa maling pag-interpret noon at kulang na pag-systematize with all the biblical data, and nagkakaroon sila ng maling pag-unawa kung ano ang actual na experience of a Christian and what is true faith and what is true salvation. So ganun lang generally. So, Brother Ay, lumalabas, tama bang sabihin na yung mga ganon na sinasabing carnal Christian o backsliding Christian, hindi nga talaga naging mananampalataya ever? Hindi nga talaga. Hindi dapat Malabo na rin ma-recognize kasi talaga kung ano yung as Christian, di ma-recognize as Christian. una, Never sa was. proper understanding of yung tinutukoy ni Paul na carnal Christians, mga Christians yun, pero komplikado na nga kasing usapan doon na iba na yung tinutukoy na carnal Christian ng mga tao ngayon. Tapos yun ding backslider, kung ano man tawag ngayon. So, hindi necessarily na merong isang tao na para bang tumalikod sa pananampalataya o nagkaroon ng season na siya ay namumuhay na parang walang pananampalataya, ay sigurado tayong hindi siya ever mananampalataya. So nagkaroon ng pagkakataon, halimbawa si David na nahulog sa matinding kasalanan and it seems for a time wala siyang pakialam sa kanyang kasalanan. Si Peter ay sunod-sunod sa kanyang pagkakahulog. So meron tayong mga examples of people who repeatedly sin, who are truly believers. So ang mangyayari lang, hindi tayo sure sa kung ano ang kanilang status officially sa church natin. Kung may ganun, they will be disciplined, may be suspended from the church membership and treated as an unbeliever occasionally. Pero hindi na ina-assume natin that they are reprobates or wala silang kaligtasan. Anong ganun. Yes po. Dalawa sa akin, Brother Ay. Paglilinaw, yung sinasabi din sa John 3:16 at saka itong conclusion na yung hindi condition yung sasampalataya para maligtas, kundi ito yung response noong mga pinili even before the foundation because of God's unconditional love. Tama ba yung intindi ko doon? Hindi po, ang sabi niyo po, hindi condition yung pananampalataya. Hindi condition yung pagsampalataya, yung response nung believer na yon, yung paglapit niya sa Diyos para maligtas siya. But dito sa
topic natin ngayon ay yan yung magiging response nung pinili ng Diyos even before the foundation. Yung pananampalataya ang the only way for any sinner to be saved. Pero yung pagsabi kasi na halimbawa na kondisyon para iligtas. So halimbawa ay itong makasalanan, habang hindi siya mananampalataya, hindi kikilos ang Diyos para iligtas siya. So kailangan magkaroon siya ng pananampalataya para ang Diyos ay kumilos na iligtas siya. So yun ay a condition na condition yung kanyang pananampalataya para kumilos ang Diyos, na paboran siya. Hindi ganon. Hindi yun ang katuruan ng Biblia at all. Ang katuruan ng Biblia ay yung ang pagkakasabi ng confession of faith natin is that the faith is not a condition but the sole instrument of receiving. Diba? So dahil yung faith is said to be required for salvation, hindi dahil ito ay hinahanap ng Diyos, okay, ito mananampalataya, sa ako siya ililigtas, kundi dahil yun yung paraan para tanggapin noong pinili na ng Diyos from before yung kanyang kaligtasan. So, it is not a condition in the sense na yun yung dahilan ng pagliligtas ng Diyos, kundi yun yung paraan ng pagtanggap ng binigay na kaligtasan freely. May tanong pa siya. Follow up lang yung dun sa John 3:16 pa rin na for God so loved the world. So sa unang tingin nga naman na inibig ng Diyos ang mundo, therefore yun ay namatay siya para sa mundo. So ito ba yung referring kasi sa bilang parang the whole world itself. So pero dun sa lumalabas na dun sa atonement ni Christ ay for many or dun sa mga pinili ng Diyos. Paano natin yan i-reconcile na dito sinabi mundo pero dito naman sa ibang passages sinasabi na Christ died for many. So, basahin ko na lang yung sinabi ni Louis Berkhoff. Sabi niya na Reformed churches believe in a limited atonement. Christ suffered and died for the purpose of saving only the elect, and the purpose is actually accomplished. Christ not merely made salvation possible, but really saves to the uttermost every one of those for whom he laid down his life. The Bible indicates that Christ laid down his life for his people. So, for his people, Matthew 21, for his sheep, John 10:11 and 15, for the church, Acts 20:28, and for the elect, Romans 8:32-35. So, yung language ng scripture, yung pinapakita niya na it was always with that intention for a specific people. If the Bible sometimes says that Christ died for the world, like in John 1:29, 1 John 2:2, 4:14, or for all, like in 1 Timothy 2:6, Titus 2:11, and Hebrews 2:9, this evidently means that he died for the people of all nations of the world, or in some instances, for all kinds of classes of people. So, malinaw naman even doon sa mismong pagkakasabi sa for God so loved the world, diba, ay hindi sinasabing God so loved the world yung para iligtas silang lahat. Diba? Kundi God so loved the world that whoever believes in Him will not perish. So even doon sa mismong layunin na sinasabi about God's love, ay magliligtas lang siya ng mga sasampalataya. So, hindi pa rin yung buong mundo ang kanyang ililigtas even from that statement of God's loving the world. So, malinaw naman doon na hindi ang ibig sabihin ni John, I do think, si John ang nagsabi na hindi si Jesus, no, ay ang sinabi ni John ay na ang ibig niya sabihin, God loved the world in a wide, from everyone throughout the world, ay yun ay ito lang yung daan for the world to be saved. So, for anyone in the world to be saved. Yan. Thank you. Yung race pala yun. Medyo minsan yun yung
yun yung pinaka-usual explanation na may rinig mo from Reformed commentators, even from Augustine, and so hindi ito a Reformed invention from long ago, ganito na ang pag-unawa. Gusto ko lang i-recall yung may kinalaman sa tinanong ni Kuya Manny na parang faith as parang the means to receive yung salvation. Parang hindi ba parang may hindi ko ma-recall kung saan sinabi yun sa confessions or sa kahit anong creeds, yung faith as a gift, as the parang yung the highest work that man parang na binigay ng Diyos sa tao as per Ephesians 2:10. So can you recall kung saan nakita yun? Alam ko Una, hindi yun sa confession, si Herman Babbing yung nagsabi na. talaga. Sinabi lang niya na the belief in God is the work of faith is the work of God par excellence. Yun yung sinabi. Ayun. So, faith is the work of God par excellence. So yun yung pinakamahalaga o pinakamataas na work of God. So yun galing yun sa sinabi ni Jesus that this is the will of God, or what must we do in order to be doing the work of God, that you believe in Him. So yun yung pagsabi na yun yung main work. Pero again, ang nililinaw in the confession sa limbawa, as early as the Belgic, sinasabi yan about faith. Nandito na ako. Ito, sinasabi sa Article 22 ng Belgic Confession, we do not mean, properly speaking, that it is faith itself that justifies us. For faith is only the instrument by which we embrace Christ, our righteousness. So, yun yung ating pagtanggap. Yun yung laging nililinaw actually in the Reformed Confessions, na faith is not yung binibilang na condition for you to be saved. Para bang sige, Baptist Confession of Faith muna. London Baptist Confession of Faith, chapter 11. Ayun, sinasabi dito, those whom God effectually calls, He also freely justifies. Tapos may listahan ng paglilinaw, tapos sinabi, not by imputing faith itself, the act of believing, or any other evangelical obedience to them as their righteousness. So, hindi dahil binibilang yung kanilang pananampalataya as the righteousness that fulfills the law, but only as but by imputing Christ's active obedience unto the whole law and passive obedience in His death, they receiving and resting on Him and His righteousness by faith. So yung faith is the instrument of receiving. So yun yung sinasabi sa paragraph 2. Faith, receiving and resting on Christ and His righteousness, is the alone instrument of justification. So, instrument of receiving, pero hindi siya a condition that fulfills the something we. Brother I, thank you sa sa lesson natin today. Ang question ko is parang out of curiosity din with regards dun sa natin, sa pagiging particular Baptist natin. May kinalaman ba diyan sa sa particular redemption or diyan sa sa lesson natin? Kumbaga para may connection ba yung at all? Yun din yung pangalan na particular Baptist ay from the distinction that yung mga Baptist na to hold to particular redemption, which is the term that then in use for limited atonement. So, ang tawag dun sa iba ay General Baptist nung panahon nila, pero sila ay the particular Baptist. So, ang tinutukoy nila dun, kaya naging pangalan yun ng mga the Baptists na ating mga ninuno sa pananampalataya,
yung mga nagsulat ng 1689 Confession ay dahil they are the Baptists who held to particular redemption or limited atonement to this point of doctrine sa Canons of Dort. Okay. Bali yung mga ibang Baptist ba, bro, may confession din or ano? Particular Baptist lang talagang halos nag-hold ng confession. Alam ko may ginawang confession ng ibang mga Baptist, yung mga Armenians, may mga Baptist, meron ding mga gumawa na the General Baptists and ayun pa eh. Kasi may confession sa General Baptist ang alam ko. Pwede mo makita sa reformedreader.org. Yan. Meron ba? Kung wala na, tapos na naman, time na din. Okay. Ako lang siguro. Sige po. Baday. Yung pinaliwanag mo malinaw sa amin yung misconception ng limited na kung saan sa paliwanag mo ay talaga naman palang napakalawak noong kung paano yung pag-ibig ng Diyos specifically sa church. Ang tanong ko nga ngayon ay do you still advise to use the term limited sa panahon natin? Or may iba pang mas appropriate na salita para ma-describe yung kung paano mo siya na ipaliwanag kanina. Ayun. Ako hindi ko necessarily i-discourage anyone to use the term limited. I think it does communicate something. Siguro in certain contexts, baka okay. Pero siguro in general teaching, mas magandang ituro na lang yung term na particular redemption or definite atonement. Yun yung mas actual na sinasabi. Even in the Canons of Dort, it was not stated that way. Pero at ganun din yung pagkakasabi sa Baptist Confession, it was not stated in yung limited way. Ganun term na ginagamit. So, I think in teaching, baka mas magandang hindi yun ang gamitin, pero parang hindi naman necessarily masama gamitin yung salitang limited atonement. Ginamit ni Berkhoff, yung we believe in a limited atonement. And may use naman even sometimes to use such terms. Pero, Thank you. may add daw. Yung John 3:16 kasi yung John 3:16 lagi nagiging controversial. At yun yung ginagamit ng mga Armenians. Pero mismo doon sa Canons of Dort ay stated naman na kahit na mayroong definite na mga maliligtas, pero meron tayong tungkulin to proclaim the gospel. So yung John 3:16 ay isang pagpapakita that it was a gospel offer. Pangalawa, si John Calvin na nagsabi, yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son, ay pagpapakita ng difference ng under ng New Covenant sa Old Covenant. Sa Old Covenant, hindi makalapit ang mga tao sa Diyos in a sense na ang pinakikita lang doon ay yung shadow ng tabernacle. But this time, ang mga tao ay maari nang magkaroon ng reconciliation sa Panginoon. Yun yung paliwanag ni John Calvin sa John 3:16 na of course ang Diyos pa rin ang gumagawa pero nando na yung offer of salvation. Kaya yung point ng John 3:16 dahil whosoever parang ang pinakikita malaya tayong lumapit sa Diyos. Pero alam naman natin paano lalapit katulad ng mga binigay mo na mga illustrations, ang mga bihag, ang mga nakakulong, paano tatayo ang patay. So yun yung gusto ko lang idagdag dito doon sa gumugulo. At pangalawa, yung limited atonement, nakita natin this is how doctrine develops. 1619, tama yung Canons of Dort. Kaya nung dumating ang as yung doctrine natin ay lumilinaw, kaya yung ginamit kasi ni IEM particular Baptist ay pag nakita ninyo, hindi naman masama yung limited atonement, pero ito yung nag-cause ng confusion. At dito lumakas ang loob ng mga remonstrants na
talagang pagpatuloy nila yung kanilang paniniwala. Ito na yung mga Arminian. Kaya nung nag-develop at nag-improve yung doctrine, sabi ng mga Baptist, lagi ko tama tayo particular redemption. Kaya naging particular Baptist. At talagang, buti na lang, wala naging definite Baptist. Kasi definite din naman yung maliligtas. Pero okay na yung particular Baptist. Yung John 3:16 nga po usually ang parang laging sagot or pang-kontra sa mga Calvinist. So kung titingnan nyo ang Canons of Dort from first main point of doctrine, Article 2, ang Article 2 is basically a quotation of John 3:16. Sa second main point of doctrine, yun ulit, babalikan ulit ang John 3:16. So actually, favorite din ng mga Calvinist ng John 3:16. So ang sinasabi nga nun, tulad ng mensahe dito, God so loved the world and what did He do? Ay He sent His Son for the church. So ganun ang sa kanyang pag-ibig sa mundo, hindi niya ginawang ibigay ang si Kristo bilang kamatayan na hindi naman magliligtas ng kahit sino. So, sa lalim ng pag-ibig ng Diyos ay talagang ginawa niya ng paraan na merong maligtas. At yun nga yung manifestation of God's love. Kaya yung definite atonement, the limited atonement, the atonement that is targeted to the elect and is effective to save the elect, ay ikinagagalak natin na ito talaga ay totoong pag-ibig ng Diyos na talagang hindi nabibigo sa kanyang gustong layunin. So anyway, tayo po ay natapos na sa second main point of doctrine. Tutuloy natin ito sa susunod. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong pag-ibig. Bagamat kami ay makasalanan sa inyong mayamang biyaya, ay sinugo niyo ang inyong anak na mamatay para sa amin, na kaming mga sumampalataya sa inyong anak ay makatanggap ng kaligtasan, siguradong tiyak na kaligtasan mula sa iyo. At nawa nga Panginoon, patuloy pang lumalim ang aming pag-unawa sa napakatinding pag-ibig na inyong ibinigay sa pamamagitan ng Hesukristo. Nang sa gayon, kami ay lumakad ng may pagpapakumbaba na aming kilalaning ganito katindi ang aming kasalanan na kinailangang ang dugo ni Kristo ang magbayad para sa aming karumihan, at lumakad kami ng may pasasalamat sa aming buong buhay na sa inyong biyaya kaming mga makasalanan ay naligtas. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyong kasangkapanin ang inyong salita, lahat ng aming gagawin sa buong araw na ito upang mapalalim ang aming pagkamangha sa kaluwalhatian ng inyong ebanghelyo, upang sa aming buong buhay ay lalong sumabog ang aming papuri sa iyong pangalan. Aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.